تفارق دنياك ماذا عادت لأخراك كنت تقيا ومطيعا هل كنت تقيا ومطيعا. Paano na lang kaya yung hindi na nagsasagawa ng kanyang obligasyon? Nagpabaya na ng tuluyan sa 5 beses na pagdarasal, nagpabaya sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, nagpabaya sa pagbibigay ng zakat, nagpabaya sa pagsasagawa ng hajj at yung iba pa. Paano na lang kaya yung talamak niyang ginagawa yung mga muharramat, siya gumagawa ng mga riba, ibig sabihin patubuhan, gumagawa ng zina, at yung mga iba pang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin ay wala siya doon sa tatlo. Sila yung mga taong walang pagdududa kung sila'y datnan ng kamatayan sa kalagayan nila, sila ang susunugin doon sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Kung hindi ka mapabilang sa tatlo, wala nang pag-asa. So nasa sayo ang kung anong dapat mong piliin. Mapabilang sa tatlo o tuluyan ng matanggal doon sa tatlo na yan. Tatlong uri ang pagkamu'min. Mayroong mu'min na zalimun li nafsi. Mayroon namang mu'min na muqtasid. Mayroon namang mu'min na sabiqun bil khairat. Napakahalagang malaman natin ito. Katulad ng pagtitinda. Kapag ikaw ay isang negosyante, napakahalagang malaman mo kung paano ka kikita. Wala namang negosyante na gusto niyang malugi. Wala namang negosyante na sakto lang ang gusto niyang kitain. Kundi lahat ng negosyante, ang gusto nila ay kumita ng malaki, magpakayaman. Yun ang gusto nila. Kaya pinagsusumikapan nila ang lahat ng paraan upang sila'y maging successful na negosyante para kumita ng malaki. Ito yung tatlong uri ng papasok sa paraiso. Mayroon sa kanila na papasok sa paraiso na bighayri hisab. Papasok sila, fayadkhuluna al-jannata bighayri hisab. Papasok sila ayon sa sinabi ni Abu Darda na narinig niya sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, papasok sila sa kaaya-ayang pamuhay sa paraiso nang walang paglilitis, walang pagkukwenta. Ibig sabihin, diretso na silang papasok sa paraiso. Yun yung gustong-gusto natin. Yun yung minimithi natin. Yun ang pinapangarap natin. Kung tutuusin, yun ang totoo at tunay na magpapasaya sa atin. Mayroon naman sa kanila na papasok sa paraiso, fayuhasabuna hisaban yasira. Kukwintahin sila bago sila makapasok sa paraiso. Kaya lang ang pagkukwinta sa kanila ay madali. Magaan na pagkukwinta sa kanila. Magaan ang pagkukwinta sa kanila, pagkaraan silang makwinta, ay papapasukin din sila sa kaaya-ayang pamuhay sa paraiso. Pag dumaan sa paglilitis, walang kasiguraduhan yon. So, punong-puno ng pangamba. Ang ikatlo ay fayusibuhum fi dhalikal makan. Tatamaan sila sa mahsyar. Ibig sabihin sa araw ng paghukom. Tatamaan sila ng problema. Mamamroblema sila. Wa huzn, at kalungkutan. Malulungkot sila ng husto. Mamamroblema sila ng husto. Kaya ng pagkaraan, kasi bahagi yun ng kanilang pagkukulang na iparamdam sa kanila na matakot sila at mangamba. Then pagkaraan, papapasukin din sila sa kaaya-ayang pamumuhay sa paraiso. Ngayon, sino sa kanila ang papasok sa paraiso? Tatlong uri ng mananampalataya. Isang mananampalataya na inaapi ang kanyang sarili. At sa anong paraan yan naaapi ang kanyang sarili? Isang mananampalataya na matipid. Ibig sabihin ay katamtaman lang. Ayan. Isang mananampalataya na nakikipagpaligsahan. Sino sa kanila yung papasok sa paraiso ng walang pagkukwenta? Bighayri hisab. Walang iba kundi ang mga mananampalataya na kung saan sila ay nakikipagpaligsahan. Yung mga mananampalataya na nakikipagpaligsahan, sila ang papasok sa paraiso ng walang pagkukwenta, walang paglilitis. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Yun ang dapat natin naisin. Yun ang dapat natin gustuhin. Yun ang dapat natin pagsumikapan na makamit, aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. At least kung hindi man natin nakamit yun, doon tayo bumagsak sa ikalawa. Ayan, huwag na doon sa ikatlo.
Then, yung ikalawa, lilitisin sila ng magaan, sila naman yung mga mananampalataya na naging matipid. Pumagitna sila. Ibig sabihin, nasa kalagitnaan sila. Hindi naman nila inaapi ang kanilang sarili at hindi rin naman sila nakikipagpaligsahan. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam. Then, ikatlo, ay yun yung inaapi niya ang kanyang sarili. Na kung saan, sa panahon ng paglilitis, tatamaan mo na sila ng napakatinding problema, masalimuot na kinalalagyan sa araw na yon, malulungkot sila ng husto. Then bago sila makapasok sa paraiso. Ngayon, kikilalanin natin sila. Sino nga ba ito? Sino nga ba itong isang mananampalataya na kanyang inaapi ang kanyang sarili? So ayon sa paliwanag ng ating mga mufassirun, ang mang-aapi sa kanyang sarili na mananampalataya, al-mufarritu fi ba'di al-wajibat al-murtakibu li ba'di al-muharramat. Ito ay isang mananampalataya na isinasagawa niya yung mga obligasyon. Ibig sabihin yung mga gawain na inobliga sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang halimbawa nito? Isinasagawa niya yung 5 beses sa pagpapadarasal sa isang araw. Isinasagawa niya yung pagbibigay ng zakat. Isinasagawa niya yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Siya'y nag-hajj at yung mga iba pang mga obligasyon. Kaya lang sa kanyang pagsasagawa nito ay mufarriq. Ano ibig sabihin ng mufarriq? Ano ibig sabihin ng mufarriq? Muqassir. Ibig sabihin ay nagkukulang siya. Matindi ang kanyang pagkukulang. Ibig sabihin ay hindi niya ipinubuhos ang kanyang the best. Yung kanyang pinakamahusay ay hindi niya pinagsusumikapan na ilaan doon sa pagsasagawa ng mga obligasyon sa kanya. Kundi nagkukulang siya. So ganun din, sa ilan sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipinagbabawal ang paninirang puri, ipinagbabawal ang inggit, ipinagbabawal ang zina ng mata, tumingin sa mga babae, then zina ng dila, yung pagsasalita, zina ng tenga, yung pakikinig sa mga muharramat, ipinagbabawal ito. Nakakagawa siya ng ilan sa mga ito. Ibig sabihin ay sa kabilang banda, siya'y sumusunod at kaya lang nagkukulang siya, hindi niya sinisikap na ibigay ang kanyang pinakamahusay. Then sa kabilang banda, nakakalapag siya sa ilan sa mga ipinagbabawal. Aming mga minamahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang sila. So siya ay zalimun li nafsi. Bago siya makapasok sa paraiso, babalutin mo na siya ng takot at pangamba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sino naman itong muqtasid? Ibig sabihin ay nasa kalagitnaan na mananampalataya. Kinikilala po natin para makita natin kung nasaan tayo. So ano naman ang isang muqtasid? Matipid na mananampalataya. Ito naman yung isang mananampalataya na kung saan isinasagawa niya ang mga obligasyon. Ibig sabihin, nagsasagawa siya ng mga pagdarasal ng 5 beses, nagsasagawa siya ng pag-ayuno, nagsasagawa siya ng pagbibigay ng zakat, nagsasagawa siya ng hajj kapag kinaya niyang isagawa ito at yung mga iba pang mga ipinagutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Then, iniiwasan niya ang mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iniiwasan niya ang zina, iniiwasan niya ang riba, iniiwasan niya ang pagsusugal, iniiwasan niya ang lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pinakamababang uri nito hanggang sa pinakamataas. Kaya lang nakatuon lang yung kanyang pansin sa kung ano ang mga obligasyon sa kanya. Samantalang hindi lang po obligasyon ang ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang mga mustahabbat. Hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang sunnah. Yung mga ibang gawain na inutos din ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya lang sa level o sa degree ng sunnah, hindi sa pagkaobliga. Ayan. Then, iniwasan niya yung mga muharramat, pero yung mga makruhat ay hindi niya iniiwasan. Hindi siya umiiwas sa mga makruhat, sa ilan sa mga makruhat. Although, nagagawa niyang umiwas sa ilan sa mga makruhat, nagagawa niya ang ilan sa mga sunnah, din iniiwasan niya, naiiwan niya yung ilan sa mga sunnah at talamak niyang ginagawa ang mubahat.
Yun yung isang muqtasid. Ayan. Ano naman yung sabiqun bil khairat? Ang sabiqun bil khairat, siya naman yung isang mananampalatayang na hindi lang nakatuon yung kanyang pansin sa pagsunod sa inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung tawagin ay wajibat, at yung pag-uutos nito, kundi maging sa mga sunnah na gawain ay nakatuon din ang kanyang pansin. Ibig sabihin, lahat niyang pinapahalagahan ang mga wajibat at ang mga sunnang gawain. Din lahat niyang iniwasan ang mga muharramat at ang mga makruhat. At pagdating sa mga mubahat ay hindi siya talamak doon, kundi balance lang yung kanyang paggamit ng mga mubahat o mga pinahintulutan. هل كنت تقيا ومطيعا أم حب الدنيا أعماك